China, lumulubog na. Halos kalahati ng bansang ito ay tila hindi na matirhan dahil sa kabi-kabilang sinkholes, pagguho ng mga kalsada, at mga pagbaha na tumangay sa napakaraming mga sasakyan. Ano ang nangyayari sa China? Lumulubog na bansang China. Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang i-share sa inyo ang pinagkakabisihan ko kung bakit tayo matagal makapag-upload. Ilang buwan ko na kasing ginagamit ang Pocket Broker, isang trading platform na nakadadagdag sa extra income ko. Take note mga kapantas hindi po ito sugal. Isa po itong legal trading platform na ginagamit na ng marami. When you're ready to withdraw your profits, Pocket Broker has got you covered. Whether it's back transfer. Nitong nakaraan ay pumunta kami ng pamilya ko sa Tagaytay at dito ko kinuha ang pinanggastos namin. Pakita ko sa inyo kung papaano magkakaroon agad ng $100 sa tatlong simpleng step. Una, download the app o pumunta sa kanilang website at mag-register. Ikalawa, i-open ang unang transaction. Ikatlo, maghintay lang ng ilang oras at ayun, may $100 na tayo. Try nyo na ngayon at kumita ng malaki. Huwag kalimutang ilagay ang promo code Mr. Pantas 100 para makatanggap ng libreng bonus. Sa totoo lang, noon ay mahirap mag-trade, pero dahil sa Pocket Broker ay mas madali na. Kaya kung gusto mo na rin magsimulang mag-trade ay easy lang mag-register dito. Ilang click lang dahil pwedeng gamitin ng email, Google account o kahit Facebook. At bilang bonus, kapag ginamit nyo ang ating code ay makakatanggap kayo ng 100% bonus up to $1,000. Napakadali ring mag-withdraw. Pwedeng e-wallet, online banking o cryptocurrencies. 0% commission sa withdrawal, 24/7 support, 130 assets at up to 92% yield kasama ang cryptocurrency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies. Friendly reminder lang mga kapantas, ang pagtitrade ay mayroong mataas na risk pero pag natuto ka na ay talagang makakatulong sa financial mo. At kung mayroon ka ng konting experience sa pagtitrade ay huwag ka na mag-aksaya ng oras. I-check mo na ang Pocket Broker at mag-register sa aking link na nasa description box. Huwag kalimutang ilagay ang promo code. Mabalik tayo. Usap-usapan ngayon sa social media, malapit na raw silang mabura sa mapa. Ang China ang may pinakamalaking populasyon na may 1.4 billion kumpara sa Pilipinas na may 119 million lamang. Ang populasyon sa buong mundo ay nasa 8.1 billion, ibig sabihin 18% ang galing sa China. Ang 1.4 billion ng China ay hindi birong numero, kaya naman unti-unti nang lumulubog ang maraming lugar sa bansang ito. Ayon sa ginawang pag-aaral kamakailan lang, ang China na ang pinakamabilis lumubog na bansa sa buong mundo. Halos kalahati ng mga syudad sa China o 45% ay lumulubog ng mas mabilis pa sa 3 mm per year. Apektado ang 406 million katao. Ang bilang na ito ay halos times 4 ng lahat ng tao sa Pilipinas. Ang 16% naman ng syudad sa China ay lumulubog ng sobrang bilis na umaabot sa 10 mm kada taon. Apektado ang 67 million katao o kalahati ng lahat ng tao sa Pinas. Kapag nagpatuloy ito sa susunod na 100 taon ay maaaring maging burado na sa mapa ang malaking bahagi ng China. Sa pagtitingin ko sa mga comment section sa mga balitang ito ay tila maraming kalapit na bansa ang masaya. Alam kong medyo hindi maganda ang nangyayari sa West Philippine Sea, pero kung mag-zoom in tayo ay mga inosenteng mamamayan ito na payapang nabubuhay sa araw-araw. Mga mamamayan na wala namang pakialam sa mga nagaganap na agawan ng teritoryo na ginagawa ng kanilang pamahalaan. Otlo, ano masasabi mo sa West Philippine Sea? Ano masasabi mo sa West Philippine Sea? West Philippine Sea, definitely it is ours. We have to fight for our rights. Ang China ay mas lalong bumibilis ang paglubog bukod sa sarili nilang gawa ay sinasabayan pa ng climate change. Bukod sa literal na lumulubog ang kanilang mga lupa, ay kasabay nito ang pagtaas ng tubig sa karagatan dahil sa pagkatunaw ng yelo sa itaas at ibabang bahagi ng mundo. Isabay pa natin ang kabi-kabilang reclamation na ginagawa ng mga bansa saan mang panig ng mundo. Kahit nga tayo dito sa Pilipinas sa parting MOA ay nagtatambak din tayo ng mga lupa sa dagat para tayuan ng iba't ibang negosyo.
Kapag nagpatuloy ang mga bagay na ito ng sabay-sabay, ay hindi lang China ang mahihirapan, pati na rin ang mga mababang bansa gaya ng Pilipinas. Isa pa sa itinuturong dahilan kung bakit mas mabilis lumubog ang China dahil sa mga development sa kanilang bansa. Bukod sa pagtambak ng dagat ay mayroon ding mga pagpapatag ng lupa na nagdudulot ng pagputol sa mga puno, paghuhukay ng malalim para sa mga tren, pagpapatayo ng mga gusali, pagpapasara ng mga daluyan ng tubig para sa mga negosyo. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nag-a-accumulate ng bigat sa isang lugar, kaya naman naitutulak pa ilalim ang mga lupa sa ilalim nito. Kamakailan nga ay napabalita na halos walang tigil ang baha sa ilang bahagi ng bansa kahit wala na ang ulan. Milyong mga tao ang kailangan munang lumipat ng tahanan habang pinapahupa ang baha. At napaulat din na 12 katao ang namaalam dahil sa aksidenteng ito. Kung magpapatuloy ang paglubog ng China, ay hindi lang ito problema ng kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, buong mundo ang maaapektuhan kung tuluyang lalamunin ng tubig ang bansang ito. Ang produksyon ng mga makina, parte ng mga sasakyan, piyesa ng mga gamit nating phone, mapa Android man yan o Apple, ay ginagawa sa bansang ito. Pati ang walang tigil mong pag-order ng Shopee, naku, maaapektuhan din. Deliver, ma'am. Marinig ah. Mahal ko, Shopee po. Mami nagmamahal. Sinasabing mas tataas ang mga presyo sa merkado kung titigil mag-produce ang China. Ang nararanasan nating inflation ngayon ay siguradong dodoble. Kung mapapatupad ang 20 kilo ng bigas ay magiging 40 agad. Ayon pa sa record, ang China ay mayroong at least 600 milyong gusali. Yes, 600 milyong gusali kumpara sa Pilipinas na may higit 1,000 lang. Kung bigat lang ang pag-uusapan ay ang 600 milyong buildings na ito ang itinuturong pangunahing dahilan kung bakit na itutulak pababa ang kalupaan sa China. Isa pang major reason ay ang tubig. Ang bansang ito ay kaunti lang ang natural resources ng tubig tabang, kaya naman napakaraming lugar dito ang naghukay ng malalim para makakuha ng tubig tabang. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang patuloy na pagkuha ng tubig gamit ang tulad ng deep well o anumang uri ng poso ay nagdudulot ng paggalaw ng lupa sa ilalim nito. Kaya kung malapit ka sa poso ay pansining unti-unti itong lulubog. Tignan naman natin ang mga kalsadang ito na bigla na lang gumuho. Masama pa nito ay hindi agad nakapreno ang motorista at tuluyang nahulog sa butas. Tignan din itong bus na ito sa China na nagsasakay ng mga pasahero nang biglang gumuho ang lupa sa ilalim nito. Kasabay ng bus, nahulog din ang ilang pasahero na sasakay sana ng mga oras na iyon. Pagmasdan din ang truck na ito na bigla na lang lumubog nang binabaybay ang isang kalsada sa China. At hindi lang kalsada ang lumulubog, pati na rin ang mga gilid na lakaran ng mga tao. Ang babaeng ito ay nabalian ng ribs matapos mahulog kasama ang gumuhong lupa. Samantala, ganito naman ang mga baha na nangyayari sa ilang bahagi ng China. Tinigil na ang operasyon ng mga pampasaherong tren dahil abot dibdib na ang baha. Hindi na rin mapakinabangan ang napakaraming kalsada sa bansa. Maraming ari-arian ang nasira at napakaraming negosyo ang nalugi. Ang pinakamasaklap pa, halos araw-araw may namamatay. Sa ibabang bahagi ng China, nagaganap itong malawakang pagbaha. Sa gitnang China, ang mga pagguho ng lupa at sa itaas na bahagi naman ay may nagaganap na grabing tagtuyot. Unti-unti nang nalalanta ang kanilang mga pananim. Sumabay pa ang napakalakas na heatwave. Nakakagulat lang dahil first time kong marinig na kahit binabaha sila ay kasabay nilang nararanasan ang mainit na panahon. Ang mga tao tuloy sa bansa ay hindi na alam kung saan ba talaga ligtas pumunta. Hindi nila alam kung sila ba ay lilikas dahil sa baha o mananatili na lang sa loob ng bahay dahil sa heatwave. Naitala namang nasa 100 katao na ang namatay dahil sa sabay-sabay na dilubyong ito. Ang otoridad ng China ay naglabas na ng warning at nagdodoble effort na kung paano nila pananatilihing ligtas ang nasasakupan. Ayon sa kanila ay ito na marahil ang pinakamapinsalang bagay sa kanilang bansa. Sa ilang parte naman ng China ay halatang hindi sila handa dahil umabot na sa $1 bilyong ang pinsala at ang iba hindi na alam kung paano makakabangon sa sitwasyon. Habang inaaral ko itong topic na ito ay nakita ko ang samot-saring komento ang naglipana. Nakakalungkot na ang ilan ay natutuwa
Tandaan, ang mga taong apektado ngayon ay simpleng mamamayan lang gaya natin na ayaw din ng gulo. Sa ngayon, ang dapat nating gawin ay ingatan natin ang ating kalikasan para hindi natin maranasan ang mga pinsalang ito. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.